Ang yaman talaga ng dalawang kongresista na to, no? Si Romualdez tapos si Saldico. Wow. Ito, pumili pala sila ng mga private plane. At nakakalula yung halaga. Binili nila mula sa pera ng taong bayan. Sa pera ng bansa. Dapat dito, wag nilang palabasin ng bansa itong isa. Si Tamba. Kasi si Saldico, nasa labas na ng bansa. Diyan sa balita, ready na daw i-pull out yung mga ari-arian, yung nabili na helicopter, na plane, airplane, ready na i-pull out. Dadalhin siguro sa ibang bansa at doon naman ninirahan. Ano? Grabe. Super. Isipin mo, kongresista ka. Tapos ganyan ka kayaman. Bilyon yung halaga ng eroplanong binili mo. Ay nako, dapat talaga ibalik yung parusang kamatayan sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Ito, panoorin natin guys yung video o yung balita tungkol dyan. Kayo nang bahalang humusga. Pero sa tingin ninyo guys, ano dapat gawin sa mga kurakot na to? Lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-milyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay.